Magsitayo na po ang lahat at ating pasisimula ng banal na misa. Ang Panginoo'y darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Halina, halina, kami ay harapin. Panginoon, Panginoon, pastol namin. Ang Panginoo'y darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon sa pagpapatuloy ng paglalakbay natin sa panahon ng Adbyento. Nawa ay makinig tayo at tumalima sa imbitasyon ni Juan Bautista. Ihanda ang puso, magsisi sa ating kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mahabagin Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ibagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya'y
parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya'y kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lunggan ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umudlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Nawa yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog
na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasusulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob, na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung papaanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka, at ang mga hintil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papurihan kita sa harapan ng mga hentil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Magsitayo pa. Alleluia, 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 alleluia. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya. Pagtubos niya'y makikita. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Hordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Hordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduseyo
ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagi sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at napapasalamat tayo sa Diyos na tinipon tayo para sa ating misa ngayong ikalawang linggo ng Adbyento. Nasa panahon pa rin tayo ng paghahanda para sa pagdating ni Jesus. At ngayong linggong ito, sinong gabay ang binibigay sa atin ng Ebanghelyo? Walang iba kundi si Juan Bautista. Kaya pag nilaya natin, paano ako makapaghahandang mabuti ngayong panahon ng Adbyento? Ano ang imbitasyon ni Juan Bautista sa atin at paano ako tutugon dito? 3 puntos para sa ating pagninilay. Una, pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ito ang bungad ni Juan Bautista sa Ebanghelyo. Sabi niya, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Maganda po itong paalala sa atin para ihanda yung ating puso sa pagdating ni Jesus. Tayo nawa ay magsisi at tumalikod sa ating kasalanan. Huwag nating sabihing saka na lang, next year na lang pag may New Year's resolution, o kaya ay sa susunod na buwan na lang, magpapakasarap muna ako ngayon. Ang imbitasyon ni Juan Bautista, huwag ipagpaliban ang pagsisi sa ating pagkakasala at pagtalikod dito. Tayo nawa ay magsumikap na maging tapat sa Diyos. Yan ang magandang paghahanda na pwedeng gawin ng ating puso para ito ay maging handa sa pagdating ni Jesus. Alisin natin ang mga bagay na nakapaglalayo sa atin sa Diyos, magsumikap maging tapat sa Kanya para sa Kanyang pagdating, handa ang puso natin, malinis at handa sa pagdating ni Jesus. Kaya ito ang imbitasyon sa atin ni Juan Bautista. Ang unang P, pagsisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Pangalawang P ay pakikipagkasundo, reconciliation. Kapag tayo ay nakagawa ng masama o ng bagay na nakasakit sa ating kapwa, nagkakaroon ng hidwaan yung ating ugnayan, nagkakaroon ng lamat. At ang imbitasyon sa atin ay ngayong panahon ng Adbyento, nawa ay makipagkasundo tayo, no? May we become agents of reconciliation, lalo na sa mga taong nakasakit sa atin o kaya sa mga taong hirap tayong magpatawad.
maging bukas ang puso natin upang sila ay mapatawad, no? Pagkalooban nawa tayo ng grasya ng Diyos. Napakinggan natin sa unang pagbasa yung propesiya ni Isaías. Kapag dumating ang Mesiyas, maghahari ang kapayapaan at pakikipagkasundo. Pati yung mga hayop na tingin natin ay magkakaaway, ay magkakasama. Sabi doon, ang lobo at ang tupa ay magsasama. Ang baka at ang leon ay magsasama. Pati ang bata makikipaglaro kasama ang ahas. At hindi sila mapapahamak. Yun daw ang mangyayari, no? Ito ay mga images pointing to the reign of peace and reconciliation kapag dumating si Jesus. At dagdag pa ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, dumating si Jesus para ipakipagkasundo tayo sa Diyos Ama at sa isa't isa. Kaya ito ang maganda ring paghahanda na pwede natin gawin ngayong panahon ng Adbyento. May we become agents of reconciliation. Pakikipagkasundo, lalo na sa mga taong hindi pa natin napapatawad o hirap tayong patawarin. Nawa ay magkaroon ng pag-aayos ng ugnayan. Ito ang isa sa mga imbitasyon na pwede nating gawin para maghanda ngayong panahon ng Adbyento. At panghuling P ay pagbabagong buhay, the renewal of our lives. Pagbabago para sa ikabubuti natin at hindi ikasasama, no? Ito yung nakita na kulang ni Juan Bautista sa mga Pariseo at Saduceo. Kaya sabi niya sa kanila, ipakita ninyo sa inyong pamumuhay na kayo ay nagsisisi, no? Nawa yung ating pagbabalik loob sa Diyos, yung ating pakikipagkasundo sa ating kapwa, maging daan ito para magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, mapalapit tayo sa Panginoon, at tayo ay mas mapabuti. Kaya ito ang ating ipagdasal sa misang ito sa ating patuloy na paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento. Binibigay sa atin si Juan Bautista at nawa ay makinig tayo sa kanyang paalala. Pagsisihan natin ang ating kasalanan, pakikipagkasundo sa ating kapwa, at maging daan nawa ito sa pagbabago natin sa ikabubuti upang tayo ay mapalapit sa Panginoon at sa ating kapwa. Amen. Tumayo tayong lahat, sumasampalataya ako. Mga kapatid, ipinapagpanibago ng ating Ama ang ating mga puso upang magsisi sapagat malapit na ang kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayong ihanda ang ating kalooban para sa pagdating ng Kanyang anak sa diwa ng pagbabalik loob. Manalangin tayo, Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo.
Para sa simbahan, maghanda nawa si Papa Leon, ang mga obispo, pari, diakono at mga laiko sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig upang lalong maging bukas kami sa pakikinig at pakikipagdialogo. Manalangin tayo. Para sa lahat ng lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong bukas sa pagbabalik loob. Ilayo mo sila sa mga tukso habang kanilang pinaglilingkuran ang aming bayan. Manalangin tayo. Para sa aming natitipon ngayon, bigyan mo kami ng kababaang loob upang kami makapagsisi ng buong buo ngayong panahon at ng iyong anak. Manalangin tayo. Para sa mga mahal naming namayapa, matamasa-nawa nila ang iyong walang hanggang awa habang kanilang hinihintay ang muling pagdating ng aming Panginoon. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagbabalik loob sa iyo upang kami maging karapat-dapat at tagapagdala ng iyong pag-ibig at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa at mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa at mga puso tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyo pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin.
Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumika, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap o mapakasamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang paikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng pangako, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kahit naasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kahit naasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa sarili ay inihain, bilang pagkain ngunit pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jessie na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahiton sa tusok, at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang arong papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Sa ating pag-isip, maliwanag na magniningning, nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasan naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagala sa kanyang pagdating. Mula sa ating pag-ibig,
gising. May liwanag na magniningning, nadarama sa ihip ng hangin. Hudyat ng kanyang pagdating, ihanda ang ating sarili. Kaligtasan naway makamit, nagagalak kami nagpupuri. Pasasalamat sa kanyang paghahari. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning. Ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanya pagdating. Ihanda ang ating sarili. Kaligtasan naway makamit, nagagalak kami nagpupuri. Pasasalamat sa kanyang paghahari. Sa kanyang pagdating, niya'y magniningning. Ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning. Ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Ngayon ay ang unang linggo ng buwan, ang ating Balik Handog Sunday. Ito ay paraan ng ating parokya upang masuportahan ang mga programang pang-scholar, formation at outreach programs at para sa maintenance expenses ng ating simbahan. Ang mga balikhandog na sobre ay maaari ninyong ihulog sa ating balikhandog drop box. Our parish is holding a fundraising raffle, 50 for 100, for the benefit of our parish scholars. For only 100 pesos, you'll have the chance to win 50,000, 20,000, 10,000 pesos, and sacks of rice. The raffle draw will be on December 28, 2025 at 7:30 in the evening here at SILP. Tickets are available at the gate near SM parking lot and from our servant leaders. Ang 9-day novena para sa Immaculate Conception ay magtatapos hanggang December 7 sa ika-6 ng gabi, kasunod ang banal na misa sa ika-6 at kalahati ng gabi. Ang December 8 ay ang Solemnity of the Immaculate Conception. Ang ating mga misa sa araw na ito ay sa ika-5 ng hapon at ika-6 at kalahati ng gabi. Ang ating parokya ay magkakaroon ng kumpisalang bayan sa December 12 sa ika-7 ng gabi. Inaanyayahan ang lahat ng batang 12 taong gulang pababa para sa Children's Mass sa December 14 sa ika-2 ng hapon. Ating pasalamatan ating Mass offerers ngayong araw mula sa Ohana Place. Dahil ngayon ay unang linggo ng buwan, inaanyayahan ang lahat na nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal sa buwang ito na lumapit sa harapan para sa isang panalangin at pagbabasbas. Yung mga may birthday po and anniversaries for December, pwede po bang lumapit sa harap for a special prayer of blessing para po sa mga birthday celebrants at yung mga meron pong wedding anniversaries. Ipagdasal natin ang ating mga kapatid, Diyos ng may likha ng lahat, pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay, dinggin mo ang panalangin ng mga taong nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan na ito at nagagalak sa kaloob mong biyaya ng buhay, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila, punuin mo ng iyong pagmamahal. Pinasasalamatan ka rin namin sa mga mag-asawang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal sa buwan ding ito. Dalangin namin na sila ay iyong patnubayan at pagpalain upang patuloy silang maging matapat sa isa't isa at pagkalooban mo sila ng marami pang taon ng masayang pagsasama. Sa pamamagitan ni San Isidro, nawa ay malasap nilang lahat ang masayang buhay dulot ng pakikiisa sa iyo kasama ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Happy birthday po at happy anniversary sa inyo lahat. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia, narito nang manunubos, luwalhati ng Diyos. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia, narito nang manunubos, luwalhati ng Diyos.